Hindi lang si Annalyn ang mananagot. Susunod mo si Zoe, si Lynette, matapos ang kapatid mo. Gustong pabaksakin ni Eric si Giselle at makuha ang yaman ng pamilyang Tanyag. Kaya nang naiwan ni Giselle ang telepono sa opisina nito at tama rin ang pagtawag ni Madam Lutos, ay sinagot ni Eric ang tawag ni Lutos kay Giselle at sinabi na niloloko lamang siya ni Giselle na itinuloy ang operasyon dito sa kanyang anak na si Carla at pinapaasa lamang ni Giselle itong si Madam Lutos. Sa galit ni Lutos ay tumawag ulit ito sa telepono ni Giselle na ngayon ay hawak na ni Giselle pagkatapos inabot ng sekretarya. Doon nagbanta na si Madam Lutos na unahin niyang papatayin si Annalyn at isunod si Lynette, Zoe at RJ. Humagulhol na sa iyak si Giselle na sinisisi ang sarili. Samantala pagkatapos makausap ni Madam Lutos si Giselle ay agad kinuha si Annalyn na balak papatayin. Buong tapang namang pinoprotektahan ni Lynette ang anak at pati si RJ ang nanlaban na rin. Pero wala silang kalaban-laban sa bitbit na baril ng mga preso at sinaktan itong si RJ at si Lynette ay sa pilitang kinuha si Annalyn sa kanya. Samantala sa bahay naman ng mga Binetes ay nagtagumpay si Irene na may nangyari sa kanila ng kanyang asawang si Doc Carlos at inodyukan si Carlos na hayaan na lamang si Lynette sa kay RJ na totoong nagmamahalan ang dalawa at magbalikan na sila na tunay na talagang mag-asawa. Doon nagtalo ang dalawa hanggang napansin ni Carlos na naka-video pala ang ginawang pagtalik nila ni Irene at nagalit ito sa kanyang asawa. Ano kaya ang gagawin ni Carlos sa kanyang asawang si Irene? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.